homegirl, Nikki Marana. And it's your boy, Kevin Monteliano. Hindi man kami ang the best. Hindi rin naman kami the worst. Kami ang tambalang, pwede na. And welcome dito nga sa Panalo Ka with Keki Podcast! Taas. Hindi tayo blend eh. Sana may blend. 3, 2, 1, go. Podcast! Wali. Edit out nyo yun. Bakit Keki parang parang may something dun sa Keki? Keki kasi Kiki. Alam ba yung Kiki? Ano yun? Sa ibang bansa kasi yung Kiki, di ba? Mga ano yun? Mga, let's have a Kiki. Ano yung Kiki? Alam po Gen Z? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Gusto ko lang pasosyalin yung Keki. podcast natin na to eh. Oo. Kasi Kevin tsaka Nikki. Yun. Keki. Oh, ano naman iniisip mo? Kaya nga, gusto mo balik ta rin. Gusto mo Nikki muna bago Kevin. Paano pagka ganun? Kike. Hindi ganun. Ano naman? Nikki. Nike. Talaga. Parang Becky. Para sa mga syempre sabihin nila, bakit sino ba kayo? Oh, sino ka rin? Hindi ka rin namin ganun. Sa mga ugali mo, di ba? Papakilala mo na kami. Okay, sige. Ako si Nikki Morena. Nasa Showtime Online. You. Tama. DJ sa radyo. Tama. Beauty Queen. Ito naman. Sa huling-huli, sinungaling po. Mga sinasabi mo kasi. Alam mo ikaw? Doon pala hindi naman naniniwala sa atin. Ako po si Kevin Monteliano. Content creator. Singer-songwriter. Sinulat ko po yung Magandang Dilag. Hindi lahat, pero isa ako. Tapos, dami sinabi. Uy, commercial model to. Hoy, sinabi mo pa yun. Ito talaga kahit kailan. Thank you po. Isang commercial lang yan. Uy, kahit na. Hindi lahat nakakapag-commercial. Ano ka ba? Paano ka ba bubingo sa life? Paano ka ba nanalo sa Parang life? yung mga winnings in life, winning moments. Mga isinugal natin sa sinugal life. sa life. Oo, paano tayo nakarating sa gantong level natin? Hindi pa na makataasan, pero tira tayo eh. Nag-start ako sa Kaloka Like. So, nung 2013, may working student ako nagko-call center ako. So, yung part na sinugal ko is yung trabaho ko sa call center. Kasi pag marami kang absent, pwede kang ma-terminate. Oo. So, yun isa sa mga sinugal ko kasi kailangan ko rin ng pang tuition fee that time. So, mas pinili ko yung Showtime, Kaloka Like, na wala akong guarantee na mananalo ako dun. Talagang isinugal mo para na dito lahat. Kasi knowing Nikki, sa pagkakakilala ko sa kanya, raketera to eh. Si Kevin kasi yan dati, nagsiman ka, diba? Ito naman. Pero alam nyo kung anong kurso niya. No. Engineering yan. Wala lang sa itsura. Ito naman, itinataas mo kung binabagsak mo rin. Para lang sakto. Hindi sige. masyadong, kasi pag palaging taas, palaging bola, Masyadong tataas tayo. hindi true friend. Ganun pala yun. Kasi nga, hindi naman talaga ako katalinuhan. Napilit lang ako mag-engineering talaga. Hindi nga ako pasado sa exam eh. Mahirap yun Hindi naman ako nag-board exam. Disclaimer lang. Ayoko nung course ko, kaya ang ginawa ko, naghanap ako ng way kung paano ko may enjoy yung life. Kasi di ba, anong sense nung life kung hindi ka naman mag-e-enjoy, hindi ka naman masaya sa ginagawa mo. So ang ginawa ko, nagsiman ako kasi gusto kong makapag-travel. Anong work? Singer. Cruise singer po. Talaga? Uy! Sample ka naman. Wag na, baka magandang dilag. Kapilit. Pusok. Tuloy mo na! Kasi pag, di ba nakikinig? Oh my God! Ang tanong! Oh, sige. Ano Oh my sagot? God. Still. Nasa na ba tayo? Nag-cruise ship ka, kumanta ka doon. Anong sinugal ko sa buhay? Yung mga, eto kasi yung hindi normal na bagay. Sa pamilya ko kasi, pamilya kami ng nurse, engineer. So sa kanila, yung pagkanta sa cruise, hindi siya normal na job. Trabaho, oo. Hindi siya nakikita as job. So, ginawa ko lang siya regardless kung anong sabihin ng iba kasi doon ako masaya. And kumikita ako and nabubuhay ko yung sarili ko hanggang sa nakapagpatayo ako ng bahay ko. Naiiyak ako. Maiyak. Uy, may bathtub sila sa bahay. Share ko lang. Jacuzzi, mali ka na naman. Mahilig ka ba mag-jacuzzi? Oo naman, mahilig ka mag-jacko. Jacko. Jacuzzi. Jacko pala. Yung jacko kasi short for jacuzzi. Yes. Araw-araw ka ba nagja-jacko? Actually, twice. Twice a day? Oo, kasi syempre jacuzzi yun, di ba? Nakaka-relax talaga yan. Totoo. Kaya pala ang tangkad mo din. I know, right? Kasi syempre nauunat yung mga buto kapag nasa jacuzzi ka, diba? Nung nanalo ka na ng Kaloka Like Season 2 as Nicki Minaj sa Showtime, ano yung mga dumating sa yung opportunities? Inaferan ako sa Viva Max. Alam niyo kung ano offer? Ano? Tawag dito? Tagalinis nung ano. Ng set. Charot lang. Muna ako, nag-events, tapos hanggang sa nag-grad. Kasi nag-host ka na after that. Kasi ang
kalokalike, di ba? Pag i-impersonate, hindi naman siya hosting. Hindi. Pero bigla ka na naging host after nung... Actually, before pa ako magka-localike, nagrarakit na ako na event host sa labas. So, sideline ko lang yun. Nanalo ako sa sa ka-localike. Parang maraming doors yung nagbukas. Sinugal ko yung trabaho ko sa call center para sa ka-localike na very uncertain siya. Hindi ko alam kung mananalo ba ako doon or matatalo. Pero, gamble in life. Gamble in life. Grabe naman yung sugal moments mo in life. Yes. Pagtalikod ko sa barko, kasi after, nung pandemic, nawalan ako ng work. Isa ako sa mga minalas na mawalan ng work. So, shout out dyan sa mga nakaranas ng hirap ng pandemic, di ba? Na nawalan ng work, nawalan ng pagkakakitaan sa buhay, yung ganun. Nawalan ng purpose or path. Yung time na babalik na ulit, bumabalik na unti-unti, hindi ko na tinanggap. Yung pagsisiman. Itinuloy ko dito yung pagko-content create, pagkanta, ngayon pag-host. Anong bunot of the day mo? Yung masashare mo sa ating listeners. Bunot of the day. May mga bagay sa buhay na itetest ka talaga. Kumbaga, kailangan mo isugal. Pero personally, based on experience, once maisusugal ka sa life, wag mo palagi expect yung the best. Like parang, mananalo ako to kasi malaki yung sinugal ko dito, malaki yung sinacrifice ko. Always expect for the worst. For me lang to Kasi masarap for me yung parang nag-expect ka ng worst pero biglang maganda yung dumating. Pero wag ka rin naman masyadong nega. Hindi ko naman sinasabing maging nega ka. Hindi ako mananalo. Hindi. Parang, okay, lang. Neutral. Oo. Don't expect too much, pero don't expect din naman na yung may mangyayaring masama sa'yo. Kumbaga, gawin mo lang kung anong magpapasaya sa'yo. Totoo. Diba? Bunot ko sa life, ako, bagang. Ibabunot yung ginawa. Naranasan mo na bang Naranasan mo paghalikan sa may sirang ipin? Oo naman, pati hindi ko naranasan makipaghalikan. Muntik lang. Paano? Diyos ko, may nakadate ako, may gingivitis. What are the symptoms of gingivitis? Yung dumudugo yung gilagid. Oh my God. Oo, tas mo, kahit di mo makita yung symptoms, amoy mo yun. Meron kasing mabahong hininga na galing sa Ayun, sa sakit yun. Oo. Yun, nagagamot yun. Magagamot naman yun. So, wag po kayo mahiya. Okay lang yan. Takpan nyo na lang bibig nyo. So, is it okay na makipaghalikan sa may gingivitis or mabahong hininga? Sa totoo lang, hindi ko alam, pero wala akong balak i-try. hindi ko talaga halikan. Pag naamoy ko na, sabi ko, kanal ulam mo, no? Tubig ka na pinangmumumog yun, Ano toothpaste mo? Basura? Ay! Di ba? Pag ganun, hindi ka magiging winner dun. Pagkahalik, Diyos ko, ikaw mismo, kung gusto mong may humalik sa'yo, do something. May chance makipaghalikan, mag-candy ka kahit papano. Candy, ganyan. Tapos yung candy, ipalibot mo sa buong ipin mo. Ikalat mo sa buong ipin. Di ba yung candy, meron yan tubig-tubig. Sipsipin mo na. Tapos, gamitin mo yung dila mo, i-scatter mo yung candy. May ganong pang-deceive yun, no? Tapos, ibabad mo, ilagay mo yung candy sa dulo yung sa may wisdom tooth mo. Pinakabagang mo talaga, yung dulo-dulo. Pero kung sira yung bagang mo sa dulo, hindi na naman problema. Mahirap yun. Hindi na kaya ng candy yun. Bunot na talaga yun. Huwag ka muna, makapagalikan, no? Yun yung bunot of the day. Kasi may pawis mo. So, katatawa natin. Ganun kami dito. Di ba? Sorry. Full prod kami. Hindi nyo alam 100 yung nandun sa likod ng camera. Kala nyo Alam mo, pinagpapawisa ako katatawa kasi napakalayo nung simula natin dito sa dulo. Nasa bagang tayo ngayon. So yun po, ang isa sa mga winning moment natin sa life. Yung pagiging mabango ang hininga. Oy, small things yun na pero it matters a lot. Oo naman. Diyos ko, lalo na kung siksikan kayo sa MRT. Yes. Kung mag-apply ka ng trabaho, i-make sure mo na bukod sa meron kang resume, mabango yung hininga mo. Tama. Kasi makakaabot yan sa HR. Hindi lang sa HR, pati sa mga kaibigan ng HR aabot. Ba't dapat sa hininga? Ba't tayo sa hininga? Sa winning moment tayo sa life. Parang wala yung dapat sa agenda today. Ewan ko rin. So, from Seaman, nag-content na ako ngayon. So, kumikita ako sa mga monetizations ko, kumikita ako sa brands. Ayan. Tsaka mga events na rin, nakukuha na akong host. Pag-welcome natin sa married life ni Nikki Morena. Excited ako doon. Tsaka tips, paano kayong magkaroon ng jowang afam sa dating site? Afam, ang jowa ni Nikki. Diba? Yes. Sipin mo, itsurang to nakauto ng afam. Grabe ka, hindi naman ako ganun kapangit. Oo naman, hindi rin ganun kaganda, pero okay lang. Diba?
pwede na. Sa bagay. Baka sabihin sa mga ugali na. Sa bagay, wag pala baka may mga batang nakikinig. Ba't ka nakikinig? Wala kayo, magkokomelon ka dun. Para ma-enjoy niya. Sa bagay, sa bagay. Isa po si Nikki sa pinakamagandang babae sa balat ng lupa ngayon. Dahil kakakasal lang naman niya. Sana all masaya love life. Pinataob niya ang mga manlulupig talaga today. Let's conquer the conquerors. Nagsimula yun sa sa dating app kami. So 3 years na kami. Para po sa mga nagsasabi na, isa na naman pong Pilipinang nakaahon sa kahirapan. Pakilinaw nga yung ganyang bagay. Clear lang natin yung stereotype na yun. Siyempre, pag nagjowa ko ng AFAM, hindi dahil sa mukha akong pera. Mukha naman talaga akong pera. Totoo rin, pero hindi dahil sa AFAM. Oo. Hindi rin dahil sa visa kasi meron akong trabaho sa Pilipinas kaysa sa abroad. Oo. So ito, pure love. Pure love. Tsaka para magkaroon ng lahi yung anak ko. Ayan, gagawin niya kasi artista. Totoo, para At saka dala na rin ng walang choice. Wala nagkakagusto sa akin dito sa Pilipinas eh. So ano yung struggles nyo as LDR couples? Diba, paano nahantong sa biglang nagpakasal na kayo after 3 years? Kasi kung tutuusin mo yung 3 years, hindi pa ganun kahaba eh. Sa iba, from LDR hanggang sa na-meet mo siya, paano humantong sa ganun? Kasi parang habang fresh pa ako, ganun. Charot lang. Fresh yan? Oo naman. Oo naman. Natanong ko lang ko yan na yung pinaka-fresh mo. Kasi feeling ko mas fresh ka pa next. Sagad na to. Sagad na yan. Ano yung struggles nung pagiging LDR? Paano nyo na-workout? Hindi kami magkasama in person. So kung may mga bagay kami na gusto gawin in person, di namin magawa. Tama. Yun, pinaka-number 1 yun, di ba? Pag-hug. Ganun. Pag-hug. Pag-kiss, di ba? Yung mga... Kung ang love language mo ay physical touch, ang hirap nun. Hirap nun. Diba? So sa cyber world mo gagawin yun. Cyberbullying. Bawal ang cyberbullying. Oo, masama yun. Careful lang kayo. Kung kayo may mga ka-LDR, I strongly suggest be careful sa mga app na gagamitin nyo kung saan kayo magsisend ng mga... Sabi di may iwasan yan. Mga mature na tayo. Kasama yun sa life. Pero kung 16 ka, minor de edad ka, please don't send anything. So kayo na mga ganun-ganun bagay, dapat well-lit. Ay, gusto ko yung may tutorial ka pa, kailangan well-lit. Pero kung kagaya ko sa akin na medyo hindi ka puti ng kuyukot, huwag ka masyado sa well-lit. Mga yellow lights, it helps. Kasi para may bulag na, huwag ka gagamit ng white light. Kasi kitang-kita lang, jitim talaga ng kuyukot. Kita yung cheeses. Hoy, wala namang masama doon sa majitim ang kuyukot. Kung conscious ka, oo. Morena ka, kaya ka nga Nikki Morena, di ba? Totoo din naman. At saka yung mga AFAM, hilig yan. Oo, wala silang pakakala nila shadow lang. Akala, yung pala anino niya. Yung pala, hindi natatanggal shadow mo, be, Ganyan. Kaya kung lights on, lights off, ako cozy lights. Cozy lights? Tapos naman yung namin, yung 3 years. Constant communication, di ba? Kidding aside, on a serious note, dapat constant communication. May mga tao kasi na pag may away sila, hindi confrontational, parang, hindi, bukas na to, ganyan. Nikki, sorry. Nikki, confrontational. Uy, alam mo, speaking of asawa na, yung minsan lang tanong nung mga, like, nung nagpa-process kami ng papers, kadalasan tanong sa amin nung ilang taon yung agwat nyo? Medyo... Bakit? Diba? Exactly. Bakit? Ba't mo tinatanong? Para lang sa kaalaman nyo, yung jowa ko 35, ako 31. So, 4 years lang. Stereotype na din kasi yun na kapag afam yung jowa mo, matik, sobrang tanda na. Yung bata pa ni Baba. Bata pa siya, kaya doon ako pumipitik ako minsan talaga. Pero ba't mo tinatanong, te? Plus, pareho pa silang Libra. Nako, walang desisyon na mangyayari dyan. Indecisiveness. As of now, nagkakilala kami 3 years ago, hindi pa rin kami makapag-decide kung saan kakain. Mamamatay kayo sa gutom, hindi sa away. So, paano nyo na-workout yung mga problems? Usap din talaga. Kadalasan chat, di ba? Majority ng communication chat. Paano pag nag-away kayo? Halimbawa, nag-away kayo ngayon, may pinagseselosan siya. Ikaw, paano kapag may nakita ka doon na pinagseselosan mo, paano mo siya na-overcome? Kahit hindi mo naman siya nakasama. Video call talaga. Like, video call talaga. Mahirap, lalo na kung syempre limited yung vocabulary, kagaya ko. Mahirap ang express yung emotion. Yung may curfew yung English mo. It's only valid for 2 minutes. Starts now. Ganon. Yung away natin, 1 minute lang to. Magbabouncer na. Yes. After 2 minutes, maubos ang English mo, bati na kayo dapat. So, dapat kung may sasabihin ka, 2 minutes lang. 2 minutes lang. Sige, paano mo nga siya kino-confront? Sabi ko, selos ako. Sabi ko, I don't like this girl. Ganyan-ganyan. Ano yung ginagawa niya? Ay, it's nothing. Basta, isend ko na lang sa'yo yung GC screenshot. Ang hirap mag-explain eh.
para malaman nila kung paano yung Ina-address way. naman niya na huwag kang magselo. So ano talaga, ano tawag doon? Give and take. Vina-validate mo na, or yung parang sinisecure mo na, hindi, wala kang dapat pagselosan. Words of affirmation yan. Yun. Affirmation ba yun? Assurance. Assurance! Diyos ko, hindi ko na rin alam itong mga pinag-uusap. Affirmation, imagine mo, nagsiselos ako, maganda ka. Nagsiselos ako dun sa katrabaho mo, you're lovable. Paano mo na-confirm? Or I mean, paano mo na-feel na, okay, mag-yes ako nung nag-propose siya? Nung nakita ko yung bank account niya. Sabi mo, hindi ka makapera! Hindi, nakita ko lang. Okay. Pero hindi siya kasama sa ano mo. Hindi talaga yun kasama. Kasi may mga, hindi po lahat ng AFAM ha, mapipera. Yung iba dyan, pala mo ninyo pa. Oo naman, may dami nating nakilala. Mga ex ni Yobab. Ay, si Yoba! Sabi, nagsalita. Tsaka yung ugali din na parang may... Nag-work kayo? As in, nag-work yung ugali nyo? Nag-work naman. Hindi ko pa masabi kasi we're still working on it kasi we have a lifetime to work on our differences. Wow. So, continuously mag-a-adjust kayo sa isa't isa? Oo, ganun. Na picture out na siya yung endgame mo? Parang siya yung nakikita ko na pag pumitik si Thanos, kaming dalawa yung magka-holding hands, matutunaw. Ang bonus of the day ko, hindi ko pa masasabing 100% successful ako kasi parang working progress pa siya. Lahat naman. Hindi ko makiklaim na I'm a successful AFAM wife, ganun. So far, meron akong level 1 na na-achieve. So, ang bonus of the day, maging careful din kayo sa mga dating apps na gagamitin nyo. Kasi marami din dyan, kumbaga hindi safe. Alamin mo din kung ano yung bakit sila nagda-dating app? Date to marry or date to have fun? Have fun. Yun yung initial bago ka mag-invest ng so much emotion. So, sana magka-jowa ka ng AFAM kung gusto mo mag-jowa ng AFAM. Let us know. Good luck sa you, B. #GoPinay. Sa lahat na nanonood ngayon at nakikinig, kasama po natin yung paborito nyong pambansang Yobab sa TikTok. None other than Yulene Castro! Hello mga kakeki! Ay, na ako hindi ko rin nakikita ang aking Keki! Alam na naman na siguro nila. Yung makita pa lang nila kung hindi na nakikita niya yung ano niya. Yung boyfriend niya, hindi nakita yung Keki. Talaga ba? Oo. Tinry niya naman mag-waste. Nag-error yun. Dahil panalo ka with Keki to. So, Yes. pag-uusapan natin ngayon yung pagkatalo mo. Ha? Hindi. Panalo. Umpisa talaga ako sa family ko kasi nga, panalo ko kasi napaka-supportive nila. Lahat, sinusuportahan nila ako sa lahat ng gusto ko. Kita ko naman support nga sa yung family mo eh. Bakit? Bakit may hawak dito? Eh, siyempre, supportive. Sinusupport lahat sa'yo. Actually, nandito sila lahat ngayon. Everyone, lumabas na kayo. Ilabas! Ano yung pinakamasakit na na-receive mo na salita from those rejections? Yung tumatak sa'yo. Pinakamasakit. Saksaking kita. Sabunutan kita. Kurutin kita sa Saloy cake. kitang dos por dos sa mata. Sa mata ko yung sakit nun. Hindi kasi in-open up nyo na naman. Ito na naman ako na parang Huwag ka nang umiyak. Swerte daw yun eh. Ah, talaga? Pag umiyak ang Buddha? Hindi yan Buddha! Hindi yan Buddha! Iba yung ibig ko sabihin kasi ako lang naman, maswerte pag umiyak sa iyo, kasi dagdag views. Ewan ko kay Kevin. Ang dami nagme-message sa akin ng mga plus size na, uy, dahil sa'yo nakakapag-crop top na kami. Uy, dahil sa'yo grabe yung confidence namin lumabas ng ganito, ganyan. Ituloy nyo lang. Yun na pala eh. Nagawa nyo na. Ano pang ano? Naman kasi dito sa red na crop top ko is Winnie the Pooh. Kayo. Ano ko pinag-red na crop? O hindi kasi Winnie the Pooh. Sino yan? Kasi naka-orange yung Winnie the Pooh. Orange. Red yung suot Red yung Winnie the yun. Pooh. Orange. Orange yun. Orange siya. Nikki, nanonood ka ba? Alam ko na kung bakit. Hindi nagbayad ng cable. Black and white kasi TV namin dati. Hayaan mo natin. Mahina. Red yung suot ni ba, Nikki? Winnie the Pooh. Nikki tuloy. Nikki. Tama rin naman. Red. Sa mga plus size dyan, na kahit naman gano'n tayo ko-confident sa katawan natin, syempre dapat confident din tayo sa health natin. Hindi pwedeng yung panlabas lang. Dapat panloob din. Hindi yearly po ako nagpapa-check up. And kayo din, pwede nyo din gawin yon. Yes. Regular talaga ito magpa-check up. Mas regular pa sa reglan niya. Ang witty. Di ba? Ang pa-check up ako. Baka kaya ka mataba kasi may PCOS ka. Ganyan. Na-check, wala naman. Check siya. Ang Wala haba. yung fem mo dito. Hindi niya na nakita. Sabi nila, ano daw talaga to, food
talaga siya. Food intake So, sabi niya, wag ka lang sigurong timawa. Sabi sa akin ng doktor. Ang sarap mong dantayan, yung gano'n, higaan, hiwain, at ihain. Pag nayakap niyo po kasi si Yobab, ano siya, very jiggly. Alam mo, ang hilig ko talaga mangyakap. Jiggly kaliente! Baka may chance na magkaroon kami ng anak ni Kevin in the future. Oh my God! Excited ako dun. Anong magiging name? Kevin. Keki. Hindi, Keki. Kevin Yobab. Kebab. Pagkain pa rin! Baby kebab. Baby kebab in the house. Pugi kaya ni Kevin. Yan ang gusto ko sa lahat ng mga sinabi mo. Yan ang pinakadabi. Huwag mo nang bulakan ng demonyo. Binulungan eh. Nung bata siya. Pero nung lumaki kasi pa. Wow, nung lumaki talaga. Sa'yo pa nagaling yung mga nung lumaki. O, hindi naman lumaki si Yobab. Hindi ko- Nag-mature lang. Nag-mature. Ganito mag-mature, B? Pili ka ganyan na ganito. Uy, maganda kayo pareho. Wala naman kami sinabi pangit ka. Hindi ba? Wala ba kayo sila? Ano ba yan? May sulat ang keki mo. Hati-hati tayo ng basa. Ang lapit. Halata malabo na mata. Tapos na. Hindi Sabi niya, basahin. Wala kasi sinabing lakasan. I-share mo. Ay, sorry. Sa mga viewers. Bago ko po, idulong! Ano to? Meeting ni Avance? Election. At Kuya Kevin, saang bayan ka ba nakatira? Interesado ko sa pailong ni Kagawad. Sa amin kasi magpapailong yung mga kagawa. Uy, punta ko dyan. Pero may nakalagay, donated by Kagawad. Sa ilong. Sabi ko yung last episode. Malamel Chanko. Sobrang komportable po namin. Jessica Soho yan. Sorry. Ayusin mo. Sobrang komportable. Hindi soko yan. Sorry. Sa huli pa nga, mapupunta ka doon sa... Hindi naman ito yung gusto ko, pero ito yung naka... Ano yan? Ginagalan niya. Kapalasubasan din na naman. Nag-a-advise kay Charlotte dito. O, go na. Charlotte, gawin mo na lang din yung ginagawa niya. Salamat Bibigay ng ilaw ni Kevin. Yung ilaw natin, pahina ng pahina. Sana nakatulong sa bago pa bumigay yung ilaw ni Kevin. Yes, Charlotte. Oo. Thank you for sending your letter. Bali, 10K po percent. Di 10K. Ay, libre ba? Libre. Sorry. Speaking of pagkain, natin pag-usapan natin pagkain. Ay! Mga, total panalo ka with Keki to. Eh di, mga panalong food. Ay, For Yobab. For Yoba. Para sa atin na rin lahat. Chicken. Doon tayo mag-start. Sa mga entree. Entree pala yun. Entree ang tawag doon. First ko talaga is Jollibee. Diba? Pinoy ka Jollibee eh. talaga. Top 1 mo. Tapos, second ko is... Ayan, gusto ko yung second niya. Ang sarap niyan. Wala pa. Wala pa ba? Hala, kumakain na siya sa isip niya ng chicken. Kaya natigilan. Naalala niya yung chicken, inuubos niya pa. Bago niya sundan yung chicken niya. Umuguya na siya. Buttered chicken ng Paris Retiro. Sarap. Pangatlo ko, KFC. KFC. Kinuha ka niyan sa TikTok. Oo, like KFC talaga. Ako kaya, Ikaw? anong top 3 ko? Frankie's. Ano? Pati ko na. Wala na. Touch mo. Top 2 ko, McDo. Uy, bakit malaki yung chicken? Oy, malaki Oh. chicken. Chicken ni McDo Oo. ngayon. Top 3 ko, gusto ko yung 24 chicken. Diba? Yang Oh my gosh, 24 sobrang chicken. sarap. Yung top 1 ko, Uncle John's. Ay, ang sarap din ng Uncle John's! Yung mini stop dati, Uncle John's na Uncle ngayon. John's na ngayon. Top 2 ko naman, McDo. McDo talaga. Yes, McDo talaga. Staple din talaga. Staple. Top 3, oh my God, Jollibee. Jollibee no. Fries, 1, 2, 3. Carminating McDo. KFC, yung wedges nila. Ang sarap din ng wedges ng KFC. Matatabang fries. Ay, sorry. Yung Bakit fries. ako agad? Sorry. Ako McDo talaga. Yes. Like, mas gusto Wala ko yung makakatalo, fries ng McDo kaysa sa Jollibee. Pantay yung level ni Army Navy Freedom Fries tsaka ni McDo sa akin. Spaghetti. Jollibee. Jollibee number 1. Jollibee ako talaga. Jollibee din ako. Ambers ako eh. Bad trip yung punta kahandaan pagkakita mo lang na yung mga hotdog. Sino ko Masarap na ice cream sa fast food muna tayo. Sige. Hindi, ganito. Sabay-sabay tayo. Tingnan natin kung isa sasabihin Sige. natin. 1, 2, 3. McFlurry. Jollibee. Grabe ka. Namin mo
Flurry. Oh. Carmen's. Carmen's best, no? Salted caramel. Wait lang, ako hindi ko alam kung mag-agree kayo dito pero sobrang nostalgic lang sa akin ng ice cream na Dairy Queen. DQ. Yes, DQ. the Oreo. Binabaliktad nila. Yes. Oh, So yun. There you go. Sana na-inspire kayo. Eat well. Eat well. Or kung may mga recommendations kayo, pwede nyo i-comment din. Kasi Yes. tinipan din namin. Tingnan tayo. And babasahin din natin. yes, sasabihin niya din yung review niya doon sa food na yon. Yeah.